Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, especially for you ma'am. I am Almuriki Dimundas from Group 4. So today, I will discuss or explain my topic is all about the what is ideology. Ideology is a set of beliefs of ideas that form the basis of a political or social system, guiding individuals or groups in their actions or and perspectives. Example nito ay ang economic, political, and religious. Economic, ito yung mga pag-export ng mga produkto gaya ng langis, bigas, at marami pang iba. Narito rin yung mga climate change, mga pollution gaya ng mainit na panahon na nararamdaman natin ngayon sa hindi lang sa Cotabato City, pati na rin sa loob o labas ng ating bansa. Sa pag-init ng panahon ay maraming bansa ang nakakaranas gaya ng Indonesia, Malaysia, China, US, and Japan, at marami pang iba. Sa economic din, narito rin yung mga pumasok din yung nangyari sa Riyadh na tinamaan ng malakas na ulan at sanhi ng kanilang paglubog ng kanilang mga sasakyan. Political, ito yung mga gaya ng political issue ng gaya ng iba't ibang example din nito yung mga pagtakbo ng eleksyon na mayroon silang iba't ibang profile or display ng kanilang mga sa political din, narito rin yung mga human right at maraming pang iba. Pangatlo ay religious. Religious kasi ang ideology ay sa Islam ay akida. Ito yung mga sinabi kasi yung beliefs. Ibig sabihin may yung mga kagustuhan or paniniwala ng iba't iba. Religious. Maraming religious sa ating bansa o gaya ng Islam, Christian, Buddha, at marami pang iba sa Islam ay gaya ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paggawa ng sunnah ng kanyang mga naiwan na mula ngayon ay ating ginagampanan. Sa Christian, yung mga pagsunod nila kay Yesu Kristo or si Isa alayhi salam sa ating tawagin.
dahil si Isa alayhi salam ay siya yung ating propeta din ng aming religion ng Islam, dahil galing din siya kay Maria o Mariam. Sa religious ay mayroon silang iba't ibang paniniwala na gaya ng paniniwala nila ng pagsamba sa apoy at bato, ng gaya ng pag-promote ng kapatid natin na Arabo sa UAE ng sanhi ng kanilang mahirap na or basta mahirap na problema, gaya ng sa religious ay gaya ng ISIS, MILF, gaya ng BARM, tapos gobyerno na mayroong iba't ibang panig or paniniwala. What by mean political ideology? Political ideology is a set of fundamental beliefs and values that shape our individuals or groups stance on political issue. Yes, kanina na sinabi natin, and their vision for government and society. What are the example of political ideology? Example of political ideology include liberalism, conservatism, socialism, communism, fascism, and libertarianism. Each ideology reflects these strict beliefs about the role of government, individuals' right, economic system, and social structure. What by mean liberalism? In short, liberalism is a political ideology that emphasizes individuals' right, equality, and a limited government role in promotion social and economic well-being. What is conservatism? Conservatism is a political ideology that advocates for traditional values gaya ng mga kulintang and sagayan na mula noon hanggang ngayon ay ating nabubuhay pa. Institution and limited government intervention, emphasizing stability and gradual societal change. Example nito, economic issue na kanina ay inflation, tamang pag-alaga ng price ng bigas, child labor, corruption, Great Depression, overpopular. So, ang next ay si Yasir Butukan. Siya yung magpapaliwanag sa atin ng elements of ideology. Thank you. To you, ma'am. I'm Muhammad Yasser Butokan from Group 4.
and my topic is elements of ideology. The elements of ideology is the ideological dimension of globalization, refers to the underlying beliefs, values, and narratives that shape how globalization is understood, promoted, or resisted. Here are the elements of ideology with definition tailored to the context of globalization. Number one, beliefs. Beliefs, fundamental ideas about the nature and benefits of globalization, such as the belief in free trade, economic interconnectedness, or cultural exchange. Number two, values, principles, or standards that are deemed important in the context of globalization, such as economic growth, cultural diversity, or social justice. Ideals. Goals are aspirations associated with globalization, such as global prosperity, peace, or sustainable development. Narratives. Stories or interpretation that frame the discourse around globalization, including narratives of progress, exploitation, or cultural homogenization. Symbols. Icons are representations that embody the ideals or values of globalization, such as international organizations like the United Nations, global brands, or iconic landmarks like the Eiffel Tower or Statue of Liberty. Practices. Action or policies that reflect or promote particularly ideological perspective on globalization, such as agreements, international aid programs, or cultural exchange. Social cultures, social structures, organizational arrangement or power dynamic that influence how globalization is experienced or contested, including global institutions like the World Bank or transnational corporation. These elements collectively shape how individuals, government, and society perceive and engage with globalization, and they may vary depending on ideological perspectives, such as neoliberalism, globalism, or anti-globalization. Movements. The ideological dimension of globalization encompasses beliefs, values, ideals, narratives, symbols, practices, and social structures that shape how globalization is perceived, promoted, or opposed. It includes fundamental ideas about globalization's nature and benefits, principles like economic growth or cultural diversity, goals such as global prosperity or peace, stories framing globalization's impact, symbols embodying its values, policies reflecting the ideological perspective, and organizational structure affecting globalization, experience, or contestation. Ang ideological na dimensyon ng globalisasyon ay tumutukoy sa mga nakatagong paniniwala, halaga at salaysay na umuubog sa pag-unawa, pagsusulong o pagdutol sa globalisasyon. Narito ang mga elementong ideolohiya na may mga definisyon na nakatuon sa konteksto. Pangunahing ideya tungkol sa kalikasan at mga benepisyo globalisasyon tulad ng paniniwalang sa malayang kalakalan, ekonomikong pag-ugnay o palitan ng kultura. Halaga. Mga prinsipyo o pamantayan ay tinuturing na mahalaga sa konteksto ng globalisasyon tulad ng paglaki ng ekonomiya, pagkakaiba ng kultura o katarungan sa lipunan. Mga ideya. Mga layunin o aspirasyon na kaugnay ng globalisasyon tulad ng pandaigdigan, kasaganaan, kapayapaan o matatag na pag-uunlad. Salaysay. Mga kwento o interpretasyon na bumubuo sa diskurso sa paligid ng globalisasyon, kabilang ang salaysay na pag-unlad, pagsasamantala o pagsapilitang kultural. Simbolo. Mga sagisag o representasyon na sumasagisag sa mga ideal o halaga ng globalisasyon tulad ng mga pandaigdigang organisasyon,
tulad ng United Nations, mga pandaigdigang tatak, o mga sikat na landmark tulad ng Eiffel Tower o Statue of Liberty. Mga praktika, mga aksyon o patakaran na nagpapakita o nagtataguyod ng partikular na perspektiba ng ideolohiya sa globalisasyon. Tulad ng mga kasunduan sa kalakalan, mga programa ng internasyonal na tulong o palitan ng kultura, pang-ekonomikong istruktura, mga organisasyonal na kaayusan o dynamics na kapangyarihan na nakakaapekto sa kung paano naranasan o nilalabanan ang globalisasyon, kabilang mga pandaigdigang institusyon tulad ng World Bank o mga transnational na korporasyon. And yun lang po. Salamat and thank you.